next video. Abedjan partner namin ako sa enthusiasm. Ang booth namin ay Tempers de Vigases po yung nirarap. Magandang araw mga kaitik. Kami po ang estudyante ng Business Finance magsasagawa ng panayam sa isang matagumpay na may-ari ng negosyo na si Miss May Ayudan. Layunin naming alamin ang strategy ginamit upang maabot ang tagumpay sa kabila ng mga hamon na hinarap. Halika't samahan kami sa pagdiskubre ng kanilang inspirasyon at kaalaman. Nais ko pong ipakilala si Ma'am May Ayudan, ang may-ari ng Madis Collection. Kamusta po kayo, Ma'am May? I'm okay. Ilang taon na po ang Madis Collection? 10 years. Meron po kaming mga katanungan. Sa unang bahagi po ay tungkol po sa inyong business po. Okay. Can you tell us about your business? Madis Collection consists of perfumes, fragrance, and essentials. How you manage your finances po? By manual tracking, manual record kung may mga orders or may mga bumibili ng mga paninda. What were some of the biggest financial challenges you faced when you start your business? During pandemic. So yun, apektuhan tayo lahat ng pandemic. Paano nyo po na-overcome yun and paano po naging competitive and top performing yung business mo? During pandemic, yun nga, ang ginawa ko is alcohol, sanitizer, disinfectant. So, hindi siya naapektuhan ng masyado ng ang negosyo ko dahil kailangan yung mga panahon na yun, yung mga sanitizer. How do you track your cash flow? Manual record. Meron ka bang isang tiyak na sistema o mga tools na ginagamit? Yung recording. Specific, manual. How do you set your pricing? Nagbe-base ako lagi, syempre, kung magkano yung bili ko sa mga raw materials. Meron bang nagbago kung makailan sa halaga na yung mga produkto o serbisyo dahil sa inflasyon? Oo, malaki ang epekto talaga nun sa pagpa-pricing mo ng mga produkto kapag ka ma-inflation. Kasi nag-a-add yun yung mga tariff and taxes. Maraming salamat po, ma'am. Sa pangalawang bahagi po na aming question, nais po naming malaman kung tungkol naman po sa epekto ng inflasyon sa business. How has inflation impacted your business in terms of pricing, cost of goods sold, and overall profitability? It's a domino effect. Siyempre, kapag ka tumaas ang price ng raw mats, automatic tataas din ang selling price mo. Does inflation force you to adjust your prices? Oo naman, lalo na ang mga materials na ginagamit ko ay mga imported. Kung oo, paano tumugon ang iyong mga customers sa pagbabagong ito? Actually, alam naman ng mga tao, kapag ka may inflation, tumaas ang bilihin, tataas din ang ang selling price. Are there any strategies you have used to keep your customers loyal despite these rising prices? Nag-offer ako ng mga buy one, take one. Kailangan mag-isip ka kung paano mo makukuha ang loob ng mga buyers. Trending, yung mga trends. Have you found any financial strategies to protect your business from the worst effect of inflation? Kapag bumababa yung price ng mga raw mats, kumbaga nag-i-stock na ako ng mga materialis ko para kung tumaas man, hindi ako masyadong apektado sa inflation. Maraming salamat po. Sa ikatlong bahagi naman po naming katanungan ay advice niyo po sa mga aspiring entrepreneurs. If you were starting over today, how would you plan for inflation right from the get-go? Change is constant. So, normal naman yung pagbabago eh.
Ako kasi may mga supplier na ako na doon na lang ako laging kumukuha. So, may advantage dahil nabibigyan nila ako ng discount. Or siyempre, ganun din, may mga promo-promo din sila na binibigay. So, nakukuha ko yung privilege na yon. How would you suggest someone handle cash flow in the early stages, especially if money is tight and inflation is on the rise? Dapat consistent yung pagre-record, yung in and out, tapos yung expenses, yung revenue. One financial tip you would give to any aspiring entrepreneur who might be scared about financial challenge ahead? Always take a risk. Kasi hindi naman, kung hindi ka magti-take ng risk, hindi uunlad yung negosyo. Maraming salamat Miss May Ayudan sa iyong oras at pagbabahagi ng mga mahalagang kaalaman, inspirasyon at karanasan. Ang iyong kwento ay tiyak na magiging gabay sa mga nais sumubok at magtagumpay sa larangan ng pagnenegosyo. Mabuhay ka at naway magpatuloy ang iyong tagumpay. Ang pagkakaroon ng anak na may Down syndrome is hindi siya namimili ng estado mo sa buhay. After noon, nung na-CS ako, sabi ng pedya, Mami, yung anak mo may Down syndrome. Nung time na yon, naisip ko na Down syndrome, so may problema yung anak ko. Yung time na yon, kasi 50-50 kami, isa lang sa amin yung pwedeng mabuhay. Pero noong time na yon, dalawa kami na okay siya. Na mabubuhay kaming dalawa. Kaya lang yun nga, may problema siya. Basta ang sabi ko na lang, Lord, ikaw na pong bahala kung paano ko siya bubuhay. Room na to, dito kami maghapon alos ni Maddie. With her pamangkin, si Arky. So maghapon dito siya nagpe-play. 4 months old, sa tiyan ko pa siya, nagkasakit yung daddy niya. So, na-confine sa Marikina. So, na-expose ako sa hospital. According yan dyan sa ano na yan yung pangyayari kung bakit nagkaroon si Maddie ng congenital cataract. Wala nung natanggal yung mata ni Maddie, parang nawala yung confidence niya. So, mas nag-stay siya sa kwarto. Yan na yung pinaka-comfort zone niya. At the same time, hindi na namin siya basta-basta pwedeng ilabas na sobrang ingay. Mula nung kinabitan na siya ng prosthetic, medyo nagbabago na siya. Dati-dati, hindi siya umaharap sa salamin. Mula nung nilabas ko si Maddie, inilagay ko na sa isip ko na magiging hands-on ako sa kanya. Lahat ng produktong to, ginagawa ko to. Lalong-lalo na pag-depress ako. Habang nagtitimpla ako, nag-iisip ako na mabenta. Mabenta ko lahat to kasi kailangan ng anak ko, kailangan ni Daddy. Kailangan namin mabuhay. Si Maddie hindi dumating sa buhay namin. Sa katulad nito yung sakit ko, baka wala na ako. Pero siguro yun yung way ni Lord na ibibigay niya sa amin si Maddie, dahil si Maddie ang magbibigay sa amin ng paraan para lumaban pa kami ng lumaban. Sa susunod nating panayam, makakasama natin ang isang negosyanteng si Mr. Giancarlo Capco. Puno ng pangarap, pananaw at tapang sa pagbuo ng matagumpay na negosyo. Ang layunin natin ay alamin kung paano niya sinimulan ang pagbuo ng kanyang mga pangarap. Ang mga hakbang ng kanyang itinahak
at ang inspirasyong patuloy na nagtutulak sa kanyang tungo sa tagumpay. Tara't sabay-sabay nating tuklasin ang kanyang kwento, isang paglalakbay ng dedikasyon, pananampalataya at pagsisikap bilang isang negosyante. Gandang araw po. Nais ko pong ipakilala si Sir Giancarlo Capco, isang aspiring entrepreneur na may-ari ng Carrigger Corp. Kamusta po kayo, sir? Magandang araw sa inyong lahat. Okay naman tayo dito sa Pateros, Philippines. Meron po kami mga katanungan tungkol po sa iyong business. What kind of business are you planning to establish and what inspired you to pursue it? Yung Carrigger Corp, na-develop yan sa idea na maggawa tayo ng mga Filipino technologies na gawa sa Pateros. At papakilala natin to sa buong mundo. Have you started planning your finance? If so, what strategies are you considering to manage capital? Yung finances kasi ng isang company, kailangan i-start mo yan talaga ng planning. So yung planning na ginawa natin, nirelate natin dun sa Bible lectures ni King Solomon at ni David. Kasi may mga advice dyan kung paano mo i-start ang isang negosyo and paano mo papatakbuhin to considering yung finances mo tsaka yung paano yung operation. What challenges do you anticipate when launching your business and how do you plan to address them? Ang challenges sa pagtatayo ng business at pagpapatakbo nito, una yung mga close sa'yo, tsaka yung family mo, yung friend mo, yan ang unang hindi susuporta ng negosyo mo. Pero para harapin ang challenges na yan, kailangan ituloy mo lang kasi bago ka magnegosyo, may planning yan. So ang ginagawa namin planning for Carrigger Corp, yung Bible code ng mga books sa Bible, may mga learnings dyan na tinuturo about paano magtayo ng isang empire, negosyo, ng mga operation. Pag yan ang guide mo, sigurado hindi babagsak ang negosyo. How do you intend to set your pricing strategy for your products or services to make your business competitive and top-performing? Sa pricing naman, importante dyan i-research mo yung area mo, saan mag-ooperate, yung competitors mo. Then, kung kaya mong i-shoulder yung other expenses para mababa yung cost ng mga produkto mo, yan yung mga dapat mong tignan bago mo i-release yung isang produkto sa market. Kasi kung walang ganyan, possible na walang susupport sa'yo or hindi mo alam, nalulugi na pala yung business mo dahil sobrang baba ng price mo, mas mataas yung expenses mo. Sa part 2 naman po ng aming question ay tungkol naman po sa impact ng inflation sa inyo pong business plan. How do you think inflation will affect your startup cost and pricing strategy? Pag ang business mo kasi guided by Bible principle or God's principles, hindi mo pinoproblema yung inflation. Kasi ang turo sa atin sa Christian beliefs at faith natin sa Catholic Church, huwag kang mag-worry sa mga problem na nasa harap mo. Pagkatiwala mo yan kay God. At the same time, yung planning na ginawa mo ahead sa pagtayo ng negosyo, yan yung ginagamit mo para labanan itong inflation, yung mga other factors na mag-a-affect sa operation ng business mo. So kung ready ka for calculated risk, kayang-kaya mong harapin yung inflation. And sa pricing part, again, kung kaya mo i-shoulder yung other expenses para maibenta mo pa rin yung mga produkto mo sa market, gawin mo. Kasi yan yung sacrifice mo as a businessman na yung business mo parang anak mo yan eh. Tulungan mo siya during the time na mahirap yung situation. Pag naka-survive yan sa challenges, yan naman ang tutulong sa'yo. Have you considered how inflation may impact your ability to attract and retain customers? Sa part ng inflation to attract customers, malaki effect niyan. Kasi yung mga tao, especially Filipino, pag naramdaman nilang hirap na tayo sa buhay, hindi yan namimili. Pero pag tinignan natin sa yung business namin, more on the part ng necessity ng mga Filipino homes especially yung solar power. Malalaman nila na necessity to, kailangan pag-ipunan mo. So sa part naman namin, kung ano yung pinakamababang pwede namin ibigay sa kanila na pricing, yung marketing strategy namin na privilege, discount, shoulder namin expense, again, dyan sila na-attract. What strategies do you plan to use to remain competitive despite rising costs?
Again, pagdating naman sa mga strategy, ginagamit natin dyan yung Bible code. Again, kasi kung titignan natin yung ginawa ni God sa Bible, karamihan ng missionary, prophets, Jesus, technically, sila yung mga marketer ng words of wisdom. So yung mga strategy yung ginawa nila dyan, proper networking, discernment, communication sa key persons, without corruption. Kasi pag walang corruption, mas maganda yung flow ng strategy mo. So pag tinignan natin yung mga strategy ng preparation, implementation, ito yung mga laman ng Bible code for development ng isang negosyo. Yan yung ginagamit namin sa strategy dito sa Pilipinas while ino-operate yung Cal Rigger Core na mga business strategies. How do you plan to seek your funding or financial stability while starting your business? Sa fundings naman, strategy namin for that, kung ano lang yung capability namin na hawak na kapital, yan ang gamitin mo for your expansion, for your network capabilities, pag-expand ng business. Huwag kang mag-exceed sa capital mo or sa kaya mong gastusin. So yung iba, halimbawa, mag-credit card para meron kang puhunan, meron kang kapital. Pero yung mga yun, hindi yung pa yun na-earn eh. So ibig sabihin, utang yun. Pag yan hindi mo nabayaran, pwede maapektuhan yung negosyo mo. Pwede pang magsara. Kaya better, lagi mong titignan, yung gastos mo dapat mas mababa sa capital na meron ka. Have you sought advice from any business owner? If yes, what valuable insight have you? Sa mga advice naman sa business owners, important yan kasi sila yung mga nakapag-operate na ng negosyo for more than 20, 30, 40 years. So ngayon, marami tayong pwedeng mapanood sa YouTube halimbawa ng mga nagtotalk ng mga business nila. Pero at the same time, meron kaming mga nakukuha advice galing dito sa mga partner companies namin like, diba, yung Armscore, narinig namin mag-talk yung owner niyan sa mga events niya. Meron din kami mga advice na nakukuha from the big companies. Anong mga hakbang sa pananalapi ang naisip mong gawin? Ngayon nga po na nag-launch na po yung business mo, meron pa po ba kayong mga naisip na mga financial strategy ganun po? Yung financial strategy, importante dyan yung tinuturo ni Chinky Tan, yung ipunaryo. So kung may income ka, for example, this month ang income natin, 100,000. Part ng income mo, ilagay mo sa savings. Part niyan, ilagay mo sa capital. Part niyan, ilagay mo sa expenses na dadating sa sa next na operation mo. Huwag mo ubusin. Kasi ang ginagawa ng iba, kumita ng 100,000. Tapos, ubusin niya rin yung 100,000. Naubos yung capital mo. Itira mo yung capital, dahil ito yung mag-ooperate ng business mo, ang expense mo lang nakunin dyan, yung para sa necessary expenses for the coming months or operations. Huwag mo siya ubusin. And what is the biggest financial concern you have and how do you plan to address it? Financial concern, lagi kasama dyan yung what will happen sa mga susunod na taon. Threat ng change ng government, yung challenge again ng inflation, yung problem sa community, yung hindi natin inaasahan yung pandemic, yung endemic, yung bagyo. Again, based dun sa Bible code, pag nag-ooperate ka ng business, importante na bago pa mangyari to, nakaplan ka na. Ito yung prepper spirit na tinatawag. Yan yung ginawa ni Noah. So, dun sa ginawa ni Noah dun sa Bible, meron tayong makukuhang knowledge dyan na bago pa mangyari, prepare mo na. Kahit hindi 100%, nakastart ka ng preparation. Para pagdating nung inaasahan mong sakuna, bagyo, naka-ready ka for this provision. And at the same time, alam mo yung principle, alam mo gagamitin para mag-survive dyan sa mga challenges mo. Maraming salamat, Filipino technologist Giancarlo Capco, sa iyong mahalagang pagbabahagi. Ang iyong kwento ay inspirasyon para sa mga nagnanais magtagumpay sa kanilang paglalakbay sa negosyo. Mabuhay ka at naway magpatuloy ka maging gabay sa iba. Isa o hanggang 4 na charge lang madalas ang kaya ng mga karaniwang power bank. Pero ang gawa ng isang Pinoy, angkop daw para sa mga sundalo dahil kayang tumagal ng 1 hanggang 2 linggo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Amy Atienza.
Solar-powered at gawa lang sa mga simpleng wiring at mga plastic container. Yan ang SolarRev Power Bank Generator na nilikha ng isang Pinoy para sa Armed Forces of the Philippines. Karaniwang problema raw kasi ng mga sundalo ang kawalan ng kuryente sa kanilang mga deployment. Usually pag cyber defense, may mga off-grid na activities yan eh. Ang problema with the off-grid activities, ang aasahan mo lang, generator na maingay or other source ng kuryente. May iba't ibang version pa nga ito. Specialized na rin daw kasi ayon sa mga kailangan ng respective AFP departments ang mga nilikha ni Giancarlo. Mayroong version para sa Philippine Air Force at pati na rin sa Philippine Navy na umabot na nga raw ang paggamit nito hanggang West Philippine Sea. At ang best version nila, isang shockproof at bulletproof power bank generator. Pakunatan ang pag-uusapan, ang isang SolarRev power bank generator ay umaabot lang naman ng 1 to 2 weeks. At kung nanaisin mo namang patagalin pa ang buhay nito, abay simple lang. Kailangan mo lang ng solar panel at matic na magre-recharge na agad yan. Kayang-kayang gamitin hindi lang para sa military forces, pero pwede rin pati sa mga mahilig mag-hiking at long trips ng barkada. Pero bukod sa paggawa ng ganitong mga power bank, isa pa raw sa mga advokasya ni Giancarlo ay ang maturuan din ang mga kapwa Pinoy na gumawa ng sarili nilang SolarRev. Ang offer niya, libreng mga pa-seminars.